Sa video ay bibigyan natin ng kasagutan ng ilan sa mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament kung saan sinabi ni Coach Tim Cone na hindi imposible bagamat mahirap talunin ang koponan sa Europa. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Isa sa mga katanungan ay mula kay Prosper Diaz Jr. Sabi niya, bakit puro bigs ang reserve nila? Bakit hindi kumuha ng guards? Kasi if may injured na guard at bigs ang reserve mo, hindi rin maganda yon. Kaya dapat balance ang reserve niya, may bigs at may guards. So guys, etong tanong na to, nasagot na po ito ni Coach Tim Cone dati pa. At ngayon, i-refresh po natin mula mismo kay Coach Tim Cone sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Tingnan mo yung size namin, yung aming athleticism, mula sa backcourt hanggang sa frontcourt. Hindi ganun karaming koponan ang kaya tayong talunin sa sukat, di ba? Maaaring merong ilang players na mas physical pa sa atin. Pero hindi tayo talo sa sukat. Sa tingin ko yan yung laging nagbibigay sa atin ng posibilidad. Hindi ito imposible. Hindi tayo talo ni inuman sa sukat, sa athleticism ng sinuman. Okay, so yun yung rason kung bakit kumukuha talaga siya ng malalaki para isama sa hanay ng Gilas Pilipinas. Mas lamang ang malalaki once na naandun na sila sa bakbakan, di ba? Tama naman yun. Kasi kung tutuusin, dati sa sukat talaga natatalo mga Pinoy. Pero hindi tayo talo sa ability. So ngayon, yung pananaw ni Coach Tim Cone, malalaki yung dala niya tapos may tira sa loob at labas. Ibig sabihin, kaya makipagsabayan sa mga bigs ng European team. Sa athleticism, hindi rin tayo talo. Base na rin kay Coach Tim Cone yan, ha? Totoo din naman tingnan natin yung mga players natin ngayon. Malalaki sila pero athletic din. Like si Jamie Malonzo, isa na po yan. Sa depensa, andyan si Chris Newsome. Yung sentro natin, andyan si Kai Soto, si Kraken Fajardo. Parang tingin ko nga kay Kraken, mas nagkakaedad siya, mas gumagaling siya, di ba? Siguro magkakaproblema lang si Coach Tim kung sakaling magkaroon ng injury yung mga guards natin. Yun talaga, wala siyang pamalit doon. Kasi nga, malalaki yung reserve players niya like Amos and Japet Aguilar. Sa sumunod na katanungan, andito si Swin. Sabi niya, Sir, ano ba sa tingin mo kung bakit hindi nasama si Balti sa Gilas ni Coach Tim Cone? Big factor ba yung issue nila nun bago mag-FIBA World Cup? Okay, so dati pa nasagot na rin po yan ni Coach Tim Cone, ha? Pero para sa kabatiran, para sa kaalaman nating lahat, eto po ang pahayag ni Coach Tim Cone mula sa panulat ni Ruben Terrado sa kanyang report sa Spin. Una sa lahat, hindi ako tutol, pero hindi ko siya kilala. Huling beses ko siya nakita maglaro sa Lasal, 2-3 taon nang nakararaan nung panahon ng pandemya. Sa ngayon, kukunin namin yung players na pamilyar sa amin. Kung meron tayong pool, ipapasok natin siya at titingnan natin, then fine, okay yon. Pero sa ngayon, kung meron pa akong panahon, sige, invite natin siya. So guys, na-release niya po ang pahayag na yon bago mag-Asian Games. Ibig sabihin, walang tutol si Coach Tim Cone kay Baltazar. Pero inamin niya na kung kukuha sila ng players nung time na yon, mas kukunin nila talaga yung kilala na nila, yung pamilyar sa sistema nila. Siguro yun ang sinasabi niya, di ba? Ramdam natin yun kasi ang hirap naman talaga kung ngayon mo pa lang siya tuturuan sa sistema na gusto mong ipasok sa team. So dun sa tanong ni Swin, ito na yung sagot. Walang personalan yung issue kay Coach Tim Cone. Mas priority lang talaga nila yung kabisado ng kanyang style. At the same time, kabisado rin niya yung mga players. Malaking factor po yun. Kaya nga makikita mo ilang players ng Ginebra yung pasok sa pool ng players ngayon, di ba? Si Japet andyan, si Scotty andyan, si Jamie, and of course si Justin. Given naman yun kasi naturalized player po siya. And para sa ikatlong katanungan mula kay Edwin Torregosa, sabi niya malakas din yung Latvia. Tinalo na nga nila yung Spain kaya hindi basta-basta makakalaban ng Gilas tapos home court advantage pa nila. So guys, katulad ng mga naunang pahayag, nasagot na rin po yan ni Coach Tim Cone sa report ni Denison Ray Dalupang sa Inquirer. Sabi ni Coach Tim, naniniwala ako na may mga bagay na mahirap gawin pero walang imposible. Alam ko magiging mahirap ang laban sa Latvia pero sa palagay ko hindi imposible. Ayoko talagang isipin pero sa palagay ko magiging napakahirap na subukan talunin ang ika-6 na ranggo na koponan sa mundo sa kanilang home court. Yan yung pahayag ni Coach Tim Cone regarding sa issue, no? Alam niyo yung mentality ni Coach Tim Cone, hindi sumusuko basta-basta. Susubukan niya hanggang sa makakaya kasi nga, paniwala niya, walang imposible, hindi imposible. Itataya niya yung lahat, ano man ang mangyari sa kampanya nila, lalo na sa laban nila sa Latvia. Bentahe kasi ng Latvia, yung crowd, kalaban ng Gilas ang crowd. Pero kahit aminado siya na walang imposible, hindi imposibleng talunin, inaamin naman niya na mahirap talagang talunin ang nasa ika-6 na ranggong koponan sa mundo, which is eto na nga yung Latvia.
Number 6 siya sa world ranking. Obviously, mahirap basahin ang nasa isip ni Coach Tim Cone, di ba? Pero naniniwala tayo na kung makakita sila ng pagkakataon para talunin ang alinmang kupunan sa OQT, gagawin nila yan. Itatakas nila yan. Kasi aware sila na malalakas ang kalaban eh. So sa tingin ko, aabangan nila yung magagawang pagkakamali ng kalaban. Tapos, sasamantalahin na nila yan. So guys, maraming salamat.